dito. Ayan, at ito na yung binabuhusan natin na slab. Ayan, isang magandang umaga na naman sa atin lahat mga kabayan. At ito ngayon, nagbubuhos kami ng slab para naman dito sa terrace. So ito ngayon, nagpe-prepare kami ng halo para pambuhos. At gusto niyo bang alamin kung ano mga ginagamit namin materials pang tukod para naman mas makatipid-tipid kayo ng materials? Ano ba dapat na materials ang ilalagay nyo para sa second floor para mas malaking katipiran nyo sa mga panukod at sa mga pang-bracing? Ayan, ipapakita ko na sa inyo mga kabayan. At bago tayo magtuloy-tuloy, bago po kayo sa aking channel, pa-subscribe ng aking YouTube channel, Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook page ay Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook account ay Romeo Hongko. Pa-support na rin sa kaibigan natin sila Kataw Vlog sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook ay Pits Balangkit. Ganun din sa aming bossing na mapakabait, John Sarcon Sportswear, sa lahat na Team Sarcon. Okay, start na tayo mga kabayan. Dito. At ito na nga, andito tayo sa tapat ng gate. Ayan, nakita nyo naman. Ito yung bubuhusan namin yung pinaka-terrace. So ito ang ginamit namin na mga panukod ay mga tubo, mga tubular. Ayan. Kaya kung gusto nyo mas makatipid-tipid kayo ng mga pang-materials sa mga pang-bracing sa mga panukod, ito na ang gamitin nyo, mga tubo. Kung mayroon kayong shoring jack, mas maganda. Eh kami wala kaming shoring jack kaya yan lang ang pinapantukod namin. Ang laking kaibahan kasi nito pagdating sa mga kahoy, kasi ang kahoy marami kayong mga bracing pa ilalagay, nakabalagbag. Kung tubo ang gamitin nyo, mga tubular, so ganyan lang ang mangyayari. Madalang lang yung tukod nyo, basta siguraduhin nyo lang na hindi lumundo yung slab. At ang ginamit ka pala namin dito ay 3/4 na pinulik. So gumamit lang kami ng 1/2, pang forma lang dito sa gilid na yan. Pero yung pang side namin ay 3/4. So ganun lang ka-simple. Gusto niyo makatipid ng materials. Ito ang malaking kaibahan nito pagdating talaga sa mga panukod-tukod. Dati gumagamit kami ng mga kahoy, yun nga lang. Halos lahat to, tad-tad to ng bracing at saka ang pagitan kasi nun halos tao lang makadaan. Para hindi lang siya lumundo. Pero pag nga tubo ang ginagamit nyo, mga tubular, yan nakita nyo napakaluwag, di ba? O, pwede kayong mag-ikot-ikot, mag-abula-bulan dito. Dahil sa luwag ng area. Siyempre, ang unang ginawa namin dito ay binuhusan muna namin yung biga. Siguro mga pangatlong araw na ito. Mula nung binuhusan. Kaya yung ibang panukod sa biga ay inalis namin. Tulad nito, yan, tinanggal namin isang tukod dyan, pwede kami magbawas. Pero may nakasupport pa rin na kahit paano. At least yung bigat ay sa slab na lang. Kasi yung biga natin, medyo patuyo na yan. Dito lang din yan sa lugar ng Las Palmas Subdivision, kay Pumbo, Santa Maria, Bulacan. Nakita niyo mga bahay dito. Yan ang mga design, yung mga harap. Ayan, nagpa-prepare nga ng halo. So, akit tayo sa taas para makita nyo. Ayan, at dito na nga tayo sa taas. May nakita nyo naman, may nilagay kami na half moon. Ibig sabihin, itong half moon na yan, 1/2 by 1. Ang purpose kasi niyan, para pag tinanggal yung slab na to, pag tinanggal yung mga pamorma, mayroon na siyang automatic sa ilalim na nakaukit sa slab nyo. Para yung tubig hindi na po gumapang. Pag pumunta ang tubig dyan, hindi sa gagapang papunta doon sa pader. Ibig sabihin dito pa lang, na haharang na nung pinakakanal. Pag inalis na yung half moon na yan. At nakapag-prepare na rin kami ng electrical.
So simple naman ng itong electrical nito. Naglagay lang kami abang para sa pin light hanggang doon sa dulo para sa mga outlet at saka sa ilaw dalawa. Pero ang plano pa talaga ni sir dito ay babaguhin pa itong bubong. Antabayanan nyo na lang yan kung ano maging final decision ni sir pagdating dyan sa bubong. Ito kasi yung terrace na ito, magiging kwarto ito. Kaya may mga abang kami, magkaroon dito sa ng division. Magkaroon ng bintana dyan. So ito na nga. Itong flexible naman, nasa electrical, nilagyan rin namin yun ng wire. So kahit apakapakan mo na yung flexible, wala ka na pangamba dyan kasi nakaready na yung mga wire dyan. Pero mas marami rin kaming ginawa na mas marami ding ilaw, depende na lang din sa may-ari yan. Ito yung tinatawag na canopy. Kasi magkaroon ng pader dito sa pagitan na yan, ito yung pinaka-canopy naman. So mayroon din yung half moon. Ay, pangsalo doon sa tubig na hindi na gumapang para sa pader. Ayan, nagpe-prepare kami ng halo. Ang problema lang, mahina lang tubig talaga dito. Siguro sa daming gumagamit. Siyempre itong mga poste nito, continue pa yan na pupormahan, bubuhusan. Para abang naman yan pag inangat ang bubong. At ito nga palang ginamit namin buhangin ay black sand. Siyempre yung graba natin ay 3/4. Kung sa tibay talaga ang pag-usapan, mas matibay talaga yung black sand o S1. Yan yung mga giniling na bato. Pero kung wala naman kayong S1 at saka black sand, pwede na white sand. Kung dito kayo sa sakop ng Luzon. Pero alam ko parting probinsya, ano na yan? Talaga mga giniling na yan na bato. Iba nga yung bato na sa dagat o sa ilog. Ito kasi mga batong ilog yan. Sa sunod naman na linggo, babalik na rin kami doon sa kabilang project namin. Kaya mabuhusan lang namin ito. Okay na. Malagyan ng pader. Kung ano man yung gagawin dito, eh kita paano, mag-iwan na lang ako ng mga tao. At ito nga pala yung slab natin. Siyempre bago bubuhusan yan, lilinisan muna natin, buhusan natin ng tubig para matanggal yung mga nadudurog na mga part ng halo o hollow block. Bago natin sa bubuhusan ng pambuhos talaga na halo na. So lilinisan pa ito ng tubig. Ayun, dalawa. Ito para sa outlet naman yan. Ito kasi nakabang na yung bakal para naman dun. Sakali islaban naman ni Sir tutuloy. Kasi tsak matutuloy naman talaga yan. Kaya may mga abang natin na bakal. Okay. At ito lang muna kaganapan mga kabayan at antabayanan nyo na lang. At ito na nga, nagsisimula na tayo magbuhos ng second floor. So naghahalo na tayo para pambuhos na doon sa taas. Hindi naman natin kailangan ng maraming tao. Kasi una-una hindi naman kalakihan yung gagawin na yan. At saka may mga buhos na kasi yung mga tiga na yan. Kaya so ang buhusan na lang talaga natin asing sahig na lang. Hindi na, tuwang-tuwa ka eh. Mga mabahon din naman yung pagitan nito eh. Tangalan nyo na. Pinupunupunin mo sa akin mo. Alam mo yung nararamdaman mo, di ba? Ngayon na, aapaw na eh. Isang kalan na lang eh.
Ito, bumulog. Tatahita. At yan nga muna ang kaganapan dito sa gagawin namin, sa bubuhusan namin na bahay. Dito lang na sa lugar ng Las Palmas Subdivision. Sakop ng Pumbo, Santa Maria, Bulacan. So sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa paggawa ng bahay, yung binibigay nyo sa akin na mga sukat at nagpapa-estimate kayo tungkol sa pinapagawa nyo, hindi ko rin kayo mabibigyan ng tamang estimation kasi hanggat hindi namin nakikita ang area, hindi na natin ma-estimate na maayos yan. Iba kasi yung nakikita namin talaga yung area nyo kaysa ibibigay nyo sa amin kung ilang square meter. Kung sakali ma-estimate natin yan, hindi rin matutugma, hindi rin tatama kasi nga may mga bahay na hindi naman kwadrado conforme sa area kung ano man yung style na gusto nyo mangyari kasi pagdating sa bahay marami na babago, kaya nga kailangan namin nakikita talaga yung bahay bago kami mag-estimate. Kung malapit na naman kayo dito sa lugar namin kasi sa Bulacan naman kami, medyo malapit-lapit lang, pwede naman namin kayo puntahan. Kung desidido na talaga kayo magpagawa, sige mapag-usapan natin, pwede namin kayo puntahan dyan sa lugar nyo. So kapag hindi naman, tingnan natin sa mas sinesensyo ng plano kung ilang square meter ba, kung anong laki yung pinapagawa nyo para may babasihan tayo. Okay, bago tayo matapos ating video, please subscribe my YouTube channel from Mindanao TV. Sa ganun din natin sa kaibigan natin sila Gato Vlog sa kanyang YouTube channel. Pasupport na lang mga kabayan ng aming content sa buhay. Sana magustuhan nyo. Kung mayroon kayo napulutan na kunting kalaman, sana pakishare nyo naman ang video namin at wag na po kayo magdadalawang isip na pindutin ang notification bell para update kayo sa upload ng mga video. Okay, hanggang dito na lang yung video natin at magandang araw sa inyo lahat. Bye bye. So ito na nga mga kaibigan yung slab namin, ibuhos na yung second floor. So naglagay na kami ng pader para sa tagiliran. Yung harap kasi nito nandun sa part na yun, ibig sabihin ito sa gilid to. Ito na yung pinakakwarto at ito naman yung pinakapagitan na sa kapitbahay na pader. Medyo madilim nga lang ang paligid, kaya nakita nyo naman.